Sobrang bilis, oh. Yung nagmamadali kang vlogger, nakita mo na yung security guard, papalapit na, sisitahin ka na. O, diba? Hindi, maliit lang. Mukha lang ako maliit sa camera, pero matangkad talaga ako. Out of nowhere, nag-chat sa akin si Ninong Rai. Wow, which is, what the fuck? Ulanzi is my dream collaboration. Ulanzi is the dream brand that I want to work with. Possibly for... The legs ko. Yesterday was leg day, so... Ayan. Sumagad ako. Para, alam niyo na. Progress. Plus lahat ng physical fitness advice na nakuha kay John Santana gagamitin ko this coming few weeks para suwabe. Anyways, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Kailangan may ganun ako, 365, diba? Okay, so Martians, today, good morning. Kamusta kayo? Napaka solid ng enerhiya ng Lunes na ito. Dahil ngayon, naghihintay po ako ng mga bagay-bagay na mangyayari ngayong Lunes, ngayong Linggo. Sana okay tong March. So, yun Martians, alam nyo, yesterday I had so much fun making the Osmo Pocket 3 video to a point na naging komportable ako na i-deliver siya sa inyo sa paraan na sobrang sobrang natural, sobrang raw. Kasi nga, ang dami nang gumawa ng mga Osmo Pocket videos sa YouTube na syempre kung ano yung standard template ng review, specs, whatnot. Alam mo yun? Madami tayong pwede paggamitan ng Osmo Pocket and I've been using it for a couple of months now. Tapos, ayun, sana napanood nyo dahil yun yung first video na ginawa ko na umabot ng 50 minutes. Hindi ko lang kung madidisappoint pa ako o matutuwa ako. Kasi, ang mindset ko sa paggawa ng video na yun is it's all about bukod sa masaya ako sa ginawa ko, mabibigay ko lahat ng info na kailangan nyo. Not within a span of 5 minutes, it's good. But parang alam mo yun, gusto ko medyo maging close tayo. Gusto ko medyo mapalapit ako sa inyo kasi viewers ko kayo eh. Gusto ko hainan ko kayo ng isang, hainan ko kayo ng, ano ba yung term? Parang 5-course meal, alam mo yun, hindi yung parang fast food. Ganun ko siya nakikita. Pero ngayon, magbigay muna po tayo ng shoutout sa mga Martians na nanood ng video natin. Bilib ako dito sa mga to. Okay? So, sino ang isa-shoutout natin? Oh, muling nagbabalik. Si Sir Franz Joseph got back from vacation. I-binge watch ko 365 mo. Shoutout sa'yo. Kay Carlo Ariola 2096. Silent viewer here, Lods. Is Canon R50 good for small events for photo po? Thank you. Carlo! Hindi nga ako nakakanon man. Hindi ko kasi masabi eh. Pero tingnan nga natin. Lagi niya na lang ako tinatanong kung Canon R50. Lagi na lang yung Canon R50 na yan. Nainis na ako eh. De, joke lang. Canon R50 base sa specs niya. Alam niyo ito yung pinagtataka ko sa inyo guys. Ha? Nakalagay na yung specs sa Google. Ang ganda ng specs, 4K 30, 6K oversampled, Full HD 120p. Focusing for photos and videos is a breeze thanks to EOS ITR Autofocus X. 24 megapixel, 15 frames per second. Yeah, sobra. I think sobra to para sa events. Actually, nakalagay nga vlogger companion. Canon R50. Pwede. Control IS. Parang may IBIS na din siya. Streaming ready, hybrid auto mode. Ano ba to? Canon R50. Actually pwede. Maganda siya, okay naman siya. Pero ano na to guys, last question na to na i-entertain ko yung Canon R50 pero parang kalaban siya ng A64. Sana nung lumabas yung A64, lumabas din yung Canon R50 kasi baka hindi ako nag-Sony. Baka Canon R50 kinuha ko. Pero okay naman siya. So, yan. Next comment tayo. At Lenzy Mark Arsenal. Life hack, man. Hey! Okay, so sa lahat ng na-shoutout, may isa pa pala. Si at Marco din daw siya. Yung pangalan niya.
Salamat sa pagsagot ng question quiz. It really makes sense. I'll keep watching for more info coming from you. PS Marco din pangalan ko. Yan, good luck. Tayo ang mga pangalan na hindi madalas pinipili. Pero anyways, guys, no. Alam niyo na sa lahat ng comment ng video, sa lahat ng nag-comment ng videos natin. Alam niyo na Martian, sa lahat ng nag-comment sa video natin, I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Happy Monday, good wealth, a better health. Sana okay kayo this Monday. Gawin natin ng malupit tong Monday na to dahil Lunes. Alam mo, second week of March, so talagang grind tayo. Scheduling of shoots na naman. Abang-abang na naman sa mga kliyenteng uhaw. Abang-abang na naman sa mga baratan. So, G na to. Grabe. Sana alam mo, kinakabahan lang ako if someday, kung umabot man ng 1 hour yung upload ko. Sana guys, matapos nyo. Sana panoorin nyo. Pero, yeah. Let's do it. Tingnan natin kung anong ganap natin today. Ayoko mas stuck dito, so Monday eh. And though ayoko naman kasi gumastos, so let's see. Okay, so meron tayong unbox ngayon. Syempre, hindi natin siya basta-basta i-unbox. Nagawa natin na naman siya ng unboxing. Thankful ako today na dumating to kasi halos pang display mo na lang. Oo nga, parang alam mo yung mga nasa mall? Oo. Display ka. Sir, ito po yung ano namin, sir. Ito po yung vlogging setup namin. Meron po siyang 6 months installment. May warranty po yan, sir, 2 years. Pero hindi na po siya bumubukas. 250 pesos na lang, sir. Hindi, so mag-unbox muna tayo, guys. Kaya mo kapaisin? Wala. Yan. Hindi nga alam eh. I don't know if I have the time to even throw. Ano? Mas malaki. Tandaan. Pero ito na naman tayo, unboxing na naman. Tapos mag-struggle na naman ako sa Setup, ilaw. setup. But teka lang guys ha. Ayusin natin. Okay. So, main thoughts, ito gamit ko na siya. Parang ewan ko, mas okay siya. Mas safe ako, siguro ang reassuring niya. Gawa nga ng kapag kasi ito, finlip mo na yung legs. Ganito na lang kanipis yung legs. Hindi mo na siya mahahawakan ng hindi na siya stable. Siguro dahil para siyang first edition ng style ng Mantis Pads. Kaya ayun, Ulanzi, number 1. Okay, so guys, eto na yung masasabi kong ultimate vlogging setup of 2025. Kasi Martians, no? Galing tayo sa Viltrox 16mm f1.8, Deity VMic D3 na napanalunan ko sa Deity, A7S3, hanggang sa as the years go by, naka-upgrade na natin siya fully. From yung audio, tayo ay naka-Comica VM40 na. Tapos Lawa, teka lang, off natin yung face tracking. Lawa 10mm f2.8. Tapos from this Mantis Pad 2.0, tayo ay naka-Ulanzi TT38. Ulanzi TT38. No, this is basically my first Ulanzi product, which is big shoutout sa Ulanzi boys. Dahil nakikita ko yung ibang gamit din nila, ito na rin yata. Pero it's so convenient. Sobrang bilis oh. First impressions to, and siguro official review na rin para sa inyo. I will say na almost the same size po siya sa Mantis Pad 2.0. Pero ito yung main problem ko sa Mantis Pad 2.0. Hindi ko maramdaman na safe yung camera dito. Tuwing hawak ko siya, there's a feeling na at any time pwede siya mag-snap dito, pwedeng biglang mawala kasi yung locking mechanism dito, ganito lang siya, pinipindot, sabay nilalak ng ganito. Tapos yung movements niya, literal na ball head. Which is good, but
Kasi may lagayan dito ng anything, ilaw, mic. But, hindi ko makuha yung assurance na parang, hindi ko maramdamang vlogger ako. Hindi katulad nung, paabot ako nun. Ito talaga malupit. Ito na, sabi nga to sa inyo sa ibang videos. Itong Joby GorillaPod na 3K. Siyempre, ramdam na ramdam mong vlogger ka dito sa vlogging na GorillaPod na to. As in, ito pa rin talaga. But, nung nag-decide ako na mag-upgrade ng ganito siya, yung naging setup ko. May nakalagay na ball head, actually. Ball head, tas ganito yung next naging setup ko. And then, hanggang sa naging PGY Tech Mantis Pad. Pero di naman tayo pinansin ng PGY Tech, okay lang. So, yan, ganyan siya, di ba? Tapos meron din naman kasi itong yung ito. Never ko tong nagamit. Kaya siya tinawag na Mantis kasi ganito yan guys. Saan ba pwedeng ilagay? Pwede mo siyang isabit sa isang corner or sa isang dingding na may hook. Tapos nakaganyan lang siya, tapos nakasabit sa ganun. Pero never ko siyang ginamit na ganun kasi, ewan ko, ayoko lang mag-risk para sa akin. Kasi marami namang ways para maka-achieve ng iba-ibang shots. Hindi lang sa literal na paggawa ng ganito. Hindi ko makuha yung assurance. Ha? Metal siya? Ay, alam ko metal to. Pero parang hindi mo siya yung ganito. Teka guys baka makadiliman kayo. Yung nakaganto. Hindi mo magamit eh. Hanap ako ng surface. Wait lang guys. Papakita ko sa inyo. Okay, so guys, ito siya. So, meron siyang ganito nga yung hook. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko kahit once, never ko tong ginawa. Yung i-risk mo ba yung camera mo isabit mo ng ganito? Ako hindi, kasi marami namang ways para kumuha ng angles. Ito pwede. Basta may kakapitan. Pero not even once na ginamit ko to. Kaya hindi ko masabing okay na okay. Hindi ko masabing okay tong feature na to. Hindi talaga. But this, at saka yung grip guys, ito yung pinagkaiba niya. Wait lang. So, yun nga, when it comes to the grip, siguro kaya hindi ko maramdaman yung assurance ng Mantis Pad 2.0 kasi manipis lang siya. Ayun hindi katulad ng Ulanzi TT38. Pagkakuha ko, wait lang face tracking. So, pagkakuha ko ng tripod, meron pa ding, andun pa rin yung grip. But at the same time, ang bilis lalapag ko. Wala pang 2 seconds. Sige, lagay mo lang dyan. Wala pang 2 seconds. Diba? Nagmamadali kang vlogger. Nakikita mo nasa labas ka, nagwa-vlog ka, nag-i-intro ka. Diba? Yung nagmamadali kang vlogger, nakita mo na yung security guard, papalapit na, sisitahin ka na. Diba? Lipat ka pwesto. Yun nga lang siguro, okay din kasi meron din siyang rotating ball head. Pag hindi rotating pan, yung ball head niya nagpapan, which I think is okay if you want to make creative shots. Makakagawa ka ng shots dito ng mga multiple, sabihin natin yung mga shots na creative, like pwede ka sa multiple frame, tapos ikakat mo yung sarili mo, tapos maraming version mo na ikaw na nasa isang frame. Yun nga lang, ito napapansin ko, nahahawakan ko tong part na to. Kalak ba ako? Hindi. Yun, parang ito medyo red flag, pero nakalak. So, balik natin siya. Hawakan siya ng madalas. So, natin maging maingat dun. Hindi siya So, Pwede kaya ipa-follow. Hindi katulad nito, hindi na siya nagpapan kasi ball head lang talaga siya. So, ito may pan yung ball head niya. Tsaka may security ito yung talaga yung best na feeling ever, yung mahawakan yung ganito secure. Despite na lumabas yung 3 legs, balik mo, labas mo, diba? Dumating na yung guard, ayan na. Tago na ulit vlogging setup. Tambay na kayo ng friends mo, vlog ka na, intro ka na. Meron din daw siyang, actually meron din siya ito. Yan. May tab din, pero ito, honestly, hindi ko rin talaga nakikitang gamitin. Hindi ko talaga siya nakikita, isasabit ko siya ng paganyan. Para lang makapag-vlog kayo ng ganto, ball head. Yung ball head, ito, bukod sa ball head, nalulusen up yung ball head, yan. Try natin humanap ng corner kung saan hindi safe. Para kung bumagsak man yung camera natin, kayo na bahala sa akin, Martians. So yun guys, tutok mo dito na onti. Tingnan nyo. Ito yung, papakita ko muna, ito. Tapos, i-clip mo siya sa, may surface.
Lapit mo konti, Bons. Dito lang ang focus. Ayan o, may hook na siya dito. Yan, gagawin nyo ba yan? Di ba? O, ayoko nga bitawan, ayoko lumayo eh. Natatakot ako eh. Ayokong gawin kahit sabihin nating safe, hindi ko re-recommend na try nyo i-achieve. Anong ma-achieve nyo sa ganong angle? Maraming ways para kumuha ng magagandang angle. Better be safe with your gear than sorry. It's not a risk I'm going to take. But overall, no, with regards to the first impressions with this with this vlogging tripod, I think for me, super happy ako. Super duper happy ako. Okay siya, okay siya sa pakiramdam eh. Kanya lang. Yan, okay siya, di ba? Arm's length. Yan, dahil nga po sabi ko sa previous video ko guys, wag kayo masya-shock 6-footer kasi ako. Baka ano lang ako yung mga, hindi ako, maliit lang, mukha lang ako maliit sa camera pero matangkad talaga ako. Hindi ako 6'2". Hindi, yun nga siya at an arm's length. Comfy siya, honestly. First impression, comfy hawakan, comfy bitbitin. Though, there's one... Kasi nga dito. Ha? Kaya siya comfy. Oo, comfy talaga siya. Hindi katulad nung isa talaga ko, hindi ako masyadong komportable. Diba? Ito na yung bago nating vlogging tripod. The Complete 2025. Nga lang ito. Mas luminis na tignan yung setup mo. Oo nga, minimalist na nga siya eh. Yan, The Complete 2025 Vlogging Setup. Kumpara mo din sa dati. Napakalaki ng Gorilla Pod. Oo nga eh. Hindi, may mas malaki pa eh. Ewan ko Mas kung malaki naalala pa mo yung mas malaki ko yung Yun kulay, nga, yung ibig puti. sabihin yung puti. Yun talaga, pero ito. Okay yung corner na yun. Hindi ilaw pala. Okay siya. Diba? Wala na kasi. Alin? Etong yung pinili ko. Oo. Nasasanay ako yung dito. Oh, Pipindutin ko para umadjust na ganon. diba? Ito. Picture ba? Okay, so ngayon habang unbox ako, which is I think okay na, tapos na. Out of the blue, out of nowhere, taas ba ng ano ko? Shutter ko. Out of nowhere, nag-chat sa akin si Ninong Rai. Wow, which is what the fuck? Which is what the F? Napansin niyo, nag-comment siya sa post natin, and also nag-chat siya. Sabi niya, boss, good PM, nakita ko yung post mo regarding sa Comica VM40, interested po akong bumili. Baka pwedeng malaman saan pwedeng bumili na pwede nang i-deliver agad bukas. Hahaha, medyo nawala kasi sa loob namin na umorder agad. Salamat, boss. Ayun lang. Sorry, sir. Pero ang masasabi ko lang po dyan, kung makadaan man kayo sa video na to, in-order ko siya direkta sa Comica, sa Lazada. Meron siyang 2 mic version. Ang binili ko po ay yung 1 mic version kit ng Comica VM40 so far. And yeah, so far I'm really happy with the mic kasi nga nagagamit ko siya for podcast style na content, vlogging type style na content, or pang vlog talaga. Pero yun nga, ang drawback lang, pag in-order mo siya ngayon dahil wala pa akong nakikitang supplier sa Pilipinas, online talaga, and maghihintay ka talaga ng delivery. Alam mo na nung, galing yan sa Shenzhen Sorting Center, dun pa dadaan yan, tsaka dadaan pa ng custom. So, roughly expect 7 to 14 days. So, ayun. I hope makarating tong video na to sa'yo if ever. But, yeah. So far, may resulta naman pala yung pinaggagawa natin dito sa internet, no? Napapansin tayo ng mga personalidad na kilala sa internet, which is good. But today, ang focus ko kasi itong Ulanzi TT38, okay ba talaga siya? Anong ganap niya? Anong ganap ng vlogging tripod na to? So far, para sa akin wala akong reklamo. Hindi ko lang siya natitilt ng slight. Like for example, gusto ko siyang mag-tilt. Kinakabahan pa ako ng onte. Kasi tilt natin ng onte. Gaano ba siya? Yan, may tendency ba siyang bumagsak? Siyempre, ayaw mong bumagsak. Ayan. Ayaw mong ma-outbalance siya, di ba? So,
Ayan, okay na okay siya. Masaya ako sa output niya. Though, this is going to be my backup na lang. Though, siguro at times gagamitin ko siya, pero, ito kasi yung advantage niya lang, dun may lower angle siya. Bukod sa mismong TT38 na walang low angle mode, na ganyan. Pero kasi nga yung grip talaga, yung comfortability na hawakan to in public, is really yung pinakahabol ko dito. Yan, di ba? Ang bilis. So, pwede na ako mag-vlog ulit ng normally. Pero kung bababa natin mabilis, yan, dito tayo ngayon guys, sa ganto ganyan. Pero, ang nawawalang angulo sa akin, yung pag binaba kong ganto, matitilt ko pa yung camera ng mas tilt pa. Paisip tuloy ako dun. Sa part na yun. Kung gaano siya ka-tilt nang hindi bumabagsak. But, still, alam mo naman, there's always workarounds around every angle you want to achieve. Kaya, I'll just make do with what I have. And syempre, binili ko to, possible na ibenta ko. Kung hindi ko magustuhan, babalik ako dito. Pero ang best kasi is yung mounting plate niya. Hindi na siya yung plain na ganito lang na bilog. Yung mounting plate nito sa ilalim is meron na siyang yung parang pang piso. Which is, hindi ko na kailangan magbaon ng L wrench na ganito. Isa yun sa mga conveniences or trade-offs of not having this kind of angle. Diba? But, ayun, sana masanay akong safe. Kasi cautious ako eh. Cautious talaga ako sa angle na ma-achieve ko dito sa tripod na to. Okay, so Martians, worth it ba ang Ulanzi TT38 as your Yun, worth it ba siya as your vlogging tripod? Oo, dahil sa presyo pa lang pag-usapan natin, Martians, no? Ito, pinapahiya ako na yun to eh. Ayan. And so far, hindi ko talaga gagawin to honestly. Itong ganto ka-risky na angle, ganto ka-risking, yan, hindi ko yan gagawin. Pero, nabili ko to sa halagang 1,800 pesos sa, syempre walang iba, kundi sa One Gadget. This is not sponsored by them. I hope naman pala to ng One Gadget kasi I buy all my stuff sa One Gadget Superstore. In-order ko to sa Lazada. And, pwede ka naman mag-order sa One Gadget Superstore for a same-day delivery. Sobrang sulit naman din umorder sa One Gadget Superstore ng same day kasi especially kung super duper urgent na, especially Martians, kung super duper urgent na ba ng pagbili ng gamit na to. Ito, inintay ko na lang, I waited it out, but right now I'm excited sa mga susunod na araw kasi syempre, part to ng daily vlogging natin. I'm currently as well on the journey para buuhin yung best vlogging setup. Kapag sinabi kong best vlogging setup, ano nga ba yung best vlogging setup? Siyempre, una sa lahat, yung camera na bit-bit mo, wala kang videographer. Pangalawa, yung camera, yung audio, yung lens, at siyempre, yung vlogging tripod, which is the most essential thing. Dahil nga maraming options out there, binubuo ko yung sabihin na natin, pinaka-safest vlogging setup. Right now, ito yung vlogging setup ko. Ang gamit ko rin dito ngayon na lens, 35. Ang gamit ko ngayon na lens dito is yung Sigma 35mm f1.2 na hindi ako sure kung nakafocus dahil ang layo ko po sa screen. Pero dahil may app din ako dito sa phone ko, which is, ang tawag dito is Monitor Plus, I think lang naman, compatible to with Sony FX3, FX30, A7 IV, at syempre A7S III. Ginagamit ko rin tong tool kapag nasa shoot ako, kapag alam mo yun, kailangan ko ng monitor, kapag tinatamad ako magkabit talaga ng malaking monitor. Ayun, grabe. Ang dilim ko, guys. Grabe. Sobrang cinematic na. Parang di ko yata ina-expect to na sobrang cinematic ng magagawa ko dito. Pero syempre, taasan natin yung ISO natin, base ISO, yan. Para man lang ma-expose ko yung sarili ko ng maayos. Alam nyo, yung mga gantong araw, tulad ngayon, Lunes, sana nasimulan nyo yung Lunes nyo ng maayos. At alam mo, importante yung nagawa nyo ngayong Lunes dahil parang gusto ko pa maglabas ng ilaw. Wait lang kasi ako eh. Hindi sa maglalabas ako ng ilaw, mag-aano na lang ako, magtututok ako ng onting ilaw sa akin.
para ayan, medyo cinematic tayo tignan sa talking head natin. Grabing effort natin sa mga talking heads ha. Pwede na to maging pelikula guys. So ayun, nag-flash lang ako ng onting ilaw. I think this will work out well. And yeah, once again, kung curious kayo about sa Ulanzi TT38, sobrang okay ng Ulanzi TT38 para sa akin. Right now, first impressions, hands down, yung quality ng paghawak nito, yung build niya, mas hindi naman ako paano ko ba sasabihin to? Hindi siya pang pabebe. Medyo manly yung grip niya. Kasi malaki yung grip compared sa PG Tech Mantis Pad. But ang nawala lang sa akin po sa PG Tech Mantis Pad versus this is yung low angle capability. Kasi yung PG Tech Mantis Pad, meron pa siyang mas low angle pa. And mas matitilt ko pa, mas near the ground at saka mas safe. Pero ito, meron siyang specific angle kung hanggang saan lang siya pwedeng tumayo dahil magta-topple over siya pababang ganun, babagsak siya. Pero I don't think it's a hindrance naman. Given na kaya ko to binili for its convenience at yung napakabilis nga na pag-setup ng camera, yung parang ibababa mo pagbaba mo, mount mo na agad yung camera mo, may lock pa. Yung na-appreciate ko dito, sobrang na-appreciate ko yung lock. Tsaka yun nga, ang tawag dito sa ginagawa nito ng camera na to, ay ng tripod na to, itong pag-clip niya ng ganito is Mantis mode po ang tawag dito. Yan, di ba? Mantis mode. The Bluetooth device is connected successfully. Yan, Mantis mode po ang tawag dito, Martians. Sobrang sulit niya. But hindi ko to gagawin, honestly, sa camera ko. Ang pinaka nagustuhan ko lang din dito is yung locking mechanism niya. Medyo mas safe. Tapos meron na siyang pan feature na kapag pan ka, magagawa mo yung multiple angle shots. Kapag naglakad ako dito, tapos let's say, kunwari, ito nagsasalita ako ngayon, pwedeng mag-pan yung camera, may taga-hawak ako ng camera sa likod. Siguro in the next video, i-demonstrate ko sa inyo. Pag-usapan pa rin natin yung Ulanzi. Kasi may usapan kami ng Ulanzi boys na Ulanzi is probably paano ko ba sasabihin? Ulanzi is my dream collaboration. Ulanzi is the dream brand that I want to work with. Possibly for how long they want me. But if Ulanzi is watching this video, Ulanzi, hear me out. I am willing to make a lot of product reviews because I believe in your products. And Ulanzi for me, especially the T38, it's probably right now the best vlogging tripod out there. Kaya ayun, yun lang naman masashare ko sa inyo today, Martians. Alam nyo, I like to take this opportunity na today has been really, it's a different Monday. Medyo, hindi ko alam ba't ako, okay naman ako masaya naman ako Bukod sa masakit yung legs ko dahil sa workout ko kahapon, parang, ewan ko. Today feels really different. I hope na okay kayo. Monday ngayon, huwag kayo sumuko, laban agad. Alam niyo naman, pag Lunes, unang araw ng linggo, hataw agad. Dahil syempre, nagpahinga ka ng Sabado-Linggo Ngayon, kung hindi ka nagpahinga ng Sabado-Linggo, kawawa ka naman, mag-expect ka na. Pero alam mo yun, Monday is supposed to be a day of grinding, but also, para sa akin as a freelancer, medyo extended pahinga to. Kasi sa mga susunod na araw, malamang sa malamang may gagawin na ako. Grabe guys. Sobrang na-appreciate ko tong angle na to. Kayo ba? Para siyang short film 35mm to guys. Hindi ko lang alam kung okay pa yung audio ha. But, yun. Sana hindi ito nag-mute. Kasi ang dami ko palang sinabi. Tumalikod ako sa camera. So baka nag-jump yung audio or nagloko. Private, the military needs you again. The president, he's been kidnapped. Cobra has returned, and they're planning to take your daughter too. What do you mean? I have no daughter. That's my brother. Sige. Yep. This is Ray Roman. Hindi, sige. Lakad ka ulit. Tingin ka lang sa malayo. Sige, lakad ka lang dun. Go. No, this angel has fallen away from me. Even when the rumbling is me. Even when the colors of the sky. Ha? Wag na.
Tama na yan. Aking minamahal, hinihintay kita ngayon sa lugar na kung nasaan ako. Nandito ako sa kabilang ibayo. Mahal, sana naririnig mo ang sigaw ng puso ko. Hindi ko kaya. Look at me. A lazy Gen Z. No good for nothing but licking. Ang ganda ng scenery, oh. Gusto mo may Godzilla na naglalaban dyan? Oo nga, mang. May Godzilla na lalabas dyan sa harap. O may Titan. Ha? Try nga natin, lapit ka dito. Lapit ka. Lapit ka pa. I think pwede yan. Pero lapit ka pa. Oh, wala, hindi na kaya. Kaya ko nga palabasin Titan dyan. May, yung mukha mo gaganon ka mismo. Sige, lapit ka pa sa may railing. Sige pa. Yan. Tapos gitna ka unti. Gumitna ka. Yan. No, this ain't... Unti pa. Unting gitna ka, piranggot. Yeah, sobra. Sobra. Yan, okay. Backtrack music in 3, 2, 1. Past lives couldn't ever hold me down, lost love. Yan palagi yung kanta. Oo nga. This is Ray Roman. Roman is a new Roman numeral 7 day and travel like it's hot. Okay na yun.